At least may choice ka ngayon kung ano yung gagawin mo. Katulad for example ng lysine. Itong lysine, nagpo-promote ito ng bone growth. Saka ng, development ng bone growth. At nagpo-promote ito ng calcium absorption. Kunyari, kumakain ka ng may mataas na amount ng minerals, ay wala ka namang lysine. So, anong nangyari? O kaya naman, nag-exercise ka, kulang ka sa ganitong uri ng materyales. Anong nangyari? Nagkakaroon ka ng damaging sa iyong katawan. Lalo-lalo na yung mga nasa high intensity ng exercise, yung nagba-basketball, boxing, and so on. Kasama ng basketball, naglalaro kasi ako niyan eh. High intensity yan. Ngayon ang tanong, ginagamit mo yung katawan mo pero hindi mo pinoprovide yung pangpalakas ng buto mo na siyang kailangan ng katawan, lalo na yung mga calciums na kailangan nating katawan. Kaya nga, hindi ba, part ng 6 nutrients yung mga minerals. May mga essential minerals din na dapat nating malaman. So ngayon, kung ating maintindihan at pag-aaralan natin lahat ito, doon natin makikita na yung preservations ng health natin depende sa liwanag ng katotohanan na ating naiintindihan. Kaya blessed yung mga anak ng Panginoon na binigyan tayo ng ganitong uri ng impormasyon na hindi may pagpapalit sa kaalaman ng sanlibutan. Nakaramihan maalam sa computer, maalam sa napakaraming mga bagay, pero kung tutuusin, namimiss nila yung pinaka-importante na kung paano maabot ng tao yung tinatawag na tunay na kayamanan na dito natin masusumpungan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan, pag ang tao ay pinamamahalaan ng kalusugan na regalo ng Panginoon na siya nating tanging. Sige, itutuloy na natin, Doc, yung ating isa pang amino acid. Tulad ng leucine. Itong leucine, something very interesting na lagi na nga natin binabanggit ito na ito na nga yung nagme-maintain ng blood sugar, lalo na yung mga may diabetes, na meron silang kakulangan doon sa mga ganung uri ng bahagi, pati sa mga muscles natin, pati yung energy productions natin. Okay, para gumaling yung mga ganung uri ng karamdaman, wala tayong chronic fatigue syndrome, wala tayong tinatawag na ganung uri ng problema, why not just see to it na we are going to consider that. So even medical science of today, itong ulitin ko lang, alam na nila na meron ng bahagi ito sa pagbubuo ng tamang kalusugan. Kaya ang buto natin, kaya marami nagkakaroon po ng osteoarthritis, nagkakaroon ng tinatawag na problema sa buto, lalo na yung walang exercise. Kasi kasama rin yung exercise, ano magagawa natin? Di ba, yung binasa mo nun na morbid condition, at nagkakaroon ng tinatawag na lumiliit yung size. Di ba binasa natin yes, sa yung Healthful Living? Atrophy. So, ibig sabihin yung muscle natin, nagsishrink siya, lumiliit siya kung wala tayong exercise or physical activity. Ngayon, papabayaan mo bang mangyari yun? Iyo yung katawan mo, pinagtiwala ng God sa iyo. So talagang, without a shadow of the doubt, to be honest, 8 laws of health should be the number one consideration, especially with people who wants to gain it back, quality health. And that's what this particular information is all about. Kaya itong tinatawag na leucine na ito, ay talagang sa mga darating pa na mga pag-aaral natin ay alamin natin lahat ito kung paano natin masumpungan at makasiguro tayo na pagkakain tayo, sabi mo nga, pag-aralan mo, anong value ang makukuha natin sa pagkain na pararaanin natin dito. Dapat ang nagde-decide ay manggagaling dito, hindi yung lasa na paborito mo. Dahil ang decision kung pagkaminsan ng tao, kung ano yung lasa na masarap sa kanya, na tinatalo niya yung desisyon ng brain niya, na kung paano i-base yung tinatawag na pagkain, sang-ayon doon sa value na binanggit mo, anong uri ng sustansya yung makukuha ko dito. Totoo yun, Doc. Kasi sa ating pong mga viewers, napaka-importante po talaga kung parang sa pera lang or sa buhay natin, kung vina-value natin yung family natin, yung ating trabaho, na ito yung pinaka-source natin, paano naman natin mapapangalagaan yung katawan natin na templo ng Panginoon if we don't value kung ano yung pinapasok natin sa katawan natin, na magiging kasangkapan yun para maging healthy tayo sa ating pong pang-araw-araw na buhay. So,